Philippines alang sa adlaw Martes. Anomalya sa minilyon ka pesos nga local school board funds angay imbestigahon. Resolution for sale sa sangguniang panglungsod hugot gipanghimaka. Og Mawab 4 massacre wa paghihapoy kasulbaran. Ang mga detalye sa atong pagbalik. Yes, 71 ang bagong kusog sa radyo DXKT. Balita o informasyon, komentaryo o serbisyo publiko ingon man makalingaw na mga tulumanon. DXKT Radio RPN. Mahigala, kumusta og maayong hapon? Live gikan sa News Center sa Radio Philippines Network Davao. Ako si June Duterte. O ako si Jocelyn Remolano. Aniya karon sa way paglangan ang kumpletong mga detalye sa Arangkada sa 9 alang sa adlaw Martes. Hangtod ning panahon sa atong pagsibya, wala sa gihapoy klarifikasyon kung unsa na ang mamahimong dangatan. May kalabutan sa mga palisiya sa privatization sa atong kagamhanan. Usa sa mga ahensya nga nabulit karon sa mga protesta mao ang Social Security System kon SSS. Gani kaganina gipahigayon ang mga kalihukan kontra sa prinsipyo o sa filosofiya nga privatization. Matod sa Bayan o Bagong Alyansang Makabayan Bayan Davao Chapter, dili nilalungan ang pagsuporta sa maong kampanya. Kung kinahanglan nga padugayon o kanang pakusgon gyud ang kampanya batok sa SSS privatization, we will do that. We will support the employees of the SSS until a clear resolution has been made between the employees and the government, because the employees are demanding for the ouster of Nanyagas, Vitaliano Nanyagas, and we will continue and strengthen this protest until he's out. And Mahigala, karong Agosto 2 sa i-commemorate sa militant sector sa Dakbayan sa Davao ang gitawag og Mawa 4 massacre incident. Ang mga militante din sa Dakbayan sa Davao nagkanayon nga hangtod ning panahon sa atong pagsibya wa sa gihapoy klarong kasulbaran ang naasoy nga insidente. Nanawagan karon ng mga militants kung mamahimo hinanalion sa atong gobyerno ang paggukod niadtong mga otoridad nga responsable sa pagpatay sa upat ka mga tao sa lalawigan sa Davao del Norte. It's a sad fact nga wala pa tataw nga resolution when it comes to the Mawab 4 massacre. It has been how many years? 2 years at least? Oo. 2 years and wala pa gihapong makita ang resolution ang mga pamilya sa katong Mawab 4 ay mga victims sa massacre sa Mawab. And this is sad to note since napakarami ng promises, daghang kaayong mga saad gikan sa ombudsman, gikan sa nagkalain-laing mga institusyon, hantod karon wala gihapoy resolution niini. Maunang ang Bagong Alyansa Makabayan magasuporta kami sa karapatan sa usa ka ipahigayon nga forum, forum sa adlaw sa komemorasyon sa Mawab 4 massacre August 2 aron nga hisgutan og pagbalik kung unsaon na bagyod ang katawhan, unsaon paglihok, and at the same time where will be the case leading to, Paigala sa iyang kabahin, gipasalig karon ni Regional Director Dominador Calamba sa Commission on Human Rights Southern Mindanao nga dili sila moatras sa pagresolba o sa pag-imbestiga sa kaso. Inoon ang maong kaso ana na karon sa korte apan sundan lamang sa gihapon sa CHR. Warrant of arrest for these people. Unya ang gisulti nila nako wala pa kuno maaresto kuno ang katong mga sundalo. Now, the private prosecutor, Attorney Milan, has not informed us also about this. Kaya naman kung sila abogado, si Attorney Milan. And we hope that Attorney Milan will do something on this.
Akong ginan si Fiscal Prosecutor Vega that one of these days I will send one of my men to get a copy of the warrant of arrest. Naday warrant pero wala mga dakpi. I understand these people were confined to quarters when the case was initiated, when we investigated the case in Nabunturan. Sa limbahin sa itong mga report, gitinaw karon sa Department of Labor and Employment Southern Mindanao nga hinay-hinay lamang ang mga militante sa pagpangayo og salary or wage adjustment. Matod ni Regional Director Manuel Roldan, Dole Southern Mindanao, angay bubalansyon og maayo nga dili usab mapildi ang mga negosyante og maatiman ang wage demand sa mga trabahante. Any demand for an increase. It's always there every year. It's always there every year. And the problema nga, it is the wage board being there. Because as legislated by law, it is the wage board that is empowered and mandated to review wages. Kaya ang konsepto sa una, itong una is that wages are legislated by Congress. By virtue of Republic Act 6727. Gihatag na siya na to sa wage boards. Kaya aron, makita ba ang sitwasyon, diligog national diretso nga parehas tanan, kailanlain man ang sitwasyon sa kada region. That's the very reason why Republic Act 6727 was promulgated, creating the wage boards. Now, Sumpay gyapon sa wage issue, gitinaw karon ni Regional Director Manuel Roldan nga dili lamang outright salary adjustment ang tubag sa krisis ning panahona, kundi lang pagtunol usab sa gitawag og wider latitude of employment opportunities. Kaya isa ay mga pila man gyud ang dapat nga i-increase. Then everybody says the bigger the better. Inga na ang parameters. And then nobody will disagree for a 1,000 peso increase. Yeah? Nobody would disagree of a 2,000 peso increase. The bigger, the better. But ang role of the wage board is, it is not the role of the wage board to give increases. The role of the wage board is to determine how much is the appropriate lowest, or call it minimum, that the worker shall not be paid lower than that particular level. Now, how sa atong flash update, bago pa lang misod sa atong news department, katabang sa Panimay, gipangdunggab kini human gisod sa tulo ka mga tulisan sa may House 128, Jade Valley, buhangin ning atong syudad. Gipanagyahan kini sa usa ka Ginoong Rogelio Ang, usa ka negosyante dinhi sa Dakbayan sa Davao. Nabuktuan sa iyang kinabuhi gila nga usa ka Roselyn Antonio, 20 anyos, katagamati Davao Oriental, o gana sa grabing kahimtang karon ang usa ka Jenny Dinopol, 25 anyos ang panuigon nga taga Baganga, Davao Oriental. Gipahayag sa usa ka katabang si Sonia Remorosa, gisod sila alas 12 pasadong takna sa likod nga bahin silang Pinoy-anan o kalit na lamang gitulis o gihunusan sa kinabuhi ang mga biktima. Ang buhangin PNP na mahayag nga nakuha sa tulo ka mga tulisan ang cash na kantidad kinig $4,000 ka pesos uban pang mga kinawat nga mga kaptangan. Mobalik ang arangkada sa 9 karon taon-taon. Balik sa arangkada sa 9, gibabagan karon sa mga konsehales ang request for tax exemption sa usa ka kumpanya dinhi sa Davao. Kinihuman mibutho ang mga akusasyon nga adunay mga resolutions for sale karon sa atong konseho. To the sector that is supposed to be beneficiaries of the services that this institution is giving. So apparently it looks like the vote for this granting would be tainted with innuendos and allegations. It will be discussed today. I would like to listen from the discussions of others and formulate my own opinion. There is really a move to recall because of what has been alleged in the newspapers. No? But I do not know if there will be no change of mind on the part of the councilors after hearing perhaps some enlightenment or arguments from some councilors. I would like to deny that, no, because I have not received anything. My vote for that request is not for sale. That's why I'm going to make a privilege.
to my mind, that is the only way where we can erase the perception of the public that the council is making money out of the exemption. No? Whether we like it or not, the perception is there is money involved. And so to clear the image of the council, because it would not be good for the council to start with that kind of image. Matod sa mga konsehales nga nahinabi sa RPN News, angay lamang nga imbestigahan ang alleged payoffs sa tax exemptions. Because of the embarrassing lost talks that bribe money was received. So we do not want to this council, the 13th council, as early as this, to be tarnished with such a very embarrassing situation. As a lawyer, I repeat, I am not prone to immediately making a conclusion. I want myself as the first judge, ang unang huwes niya ng mga butang ngayon to be convinced at least by a probable cause or a prima facie evidence before I join. The guidelines already in the law itself, because the law says the council can reduce the amusement tax. Now, it's now within the city council whether to give away the 50% discount or to just retain the 100% amusement tax. Sa iyang kabahin, gipanghimaka karon ni City Councilor Alexis Almendras ang tanan. After all that we did, can anybody here stand up and say that my committee have been remiss in carrying out our functions? I was so dismayed to read the local paper saying that the resolution was for sale, as if the resolution was at a pro forma and our recommendation and approval was only worth 50,000. Hence, I enjoin the media to please make a categorical expose and pinpoint the real culprit behind this issue. Beats, heartbeat. GLG Service Center, your refrigeration and air conditioning authority. GLG Service Center specializes in the service and maintenance of air conditioning units, be it for your home, the office, or your cars. We also accept motor rewinding of compressors, recharging and general cleaning, repainting and electrical jobs of your washing machine and refrigerators. Trust the professionals. GLG Service Center, your refrigeration and air conditioning authority. At Palm Drive, Kilometer 5, Buhangin, Davao City, or call 227-2040. Gipaimbestigar karon ni Education Committee Chairperson Mabel Acosta ang gidudahang anomalya sa local school board funds. Ang report ni Esa Marie Vilches. Nga imbestigahon unsa ka tinuod nga adunay anomalya sa 100 million pesos local school board fund. Sumala ni Councilor Acosta, Chair sa Committee on Education, nga adunay 1.2 milyones ka pesos pundo nga gipangalan alang sa salakyanan sumala sa partial nga taho sa local nga school board. Nagduda ang maong councilor kaganihang buntag samtang giyagyag niya ang iyang expose nga kinsa man ang gitagan-an sa Hammer vehicle. I urge the local school board also to disclose who received the allocation for the budget for compensation entered as incentives and honoraria amounting to 490,000. I also urge the city auditor and/or any authorized office to audit the special education fund in the spirit of transparency and public interest. Iasoy ni Acosta nga ang local school board fund
alang unta sa pag-ayo og katukuran og pag-ugnat sa kusog nga mga aktibidades. Midugang si Acosta nga mamaayo unta kung transparent ang DEX nga ihatag ang kumpletong taho mahitungod sa appropriation of funds sa LSB. Alang sa Arangkada sa 9, Elsa Marie Vilches reporting. Nagpadayon ng lihok protesta sa mga empleyado sa SSS Davao. Tumong niini mao ang krusada kontra privatization. Aniya ang atong report. Time walkout sa mga trabahante sa SSS Davao. Pursigido ang mga empleyado sa SSS kung Social Security System nga tanggalon sa pwesto si SSS Administrator Nanyagas. Matud ni Elizabeth Nuyab nga dili maayo ang relasyon niini sa mga trabahante ug namasangil pa kini nga way takos ug kurakot ang maong mga mamumuo. Ay mga recommendations no nga nakapila, pero ang courage is more on, ang ihang concentration is more on issues nga ang among gibabagan namo ang privatization sa SSS kay klaro naman ni nga gibutang sa risk ang 175 billion nga pondo sa SSS kung diin kini hard-earned contributions ng mga members. So ni join pod mi sa SSS sa panawagan nilang tangtangon si Nanyagas kay klaro naman nga si Nanyagas maoy implementer sa privatization sa SSS. Kung matanggal man na siya, si President Arroyo ang makadecide niya na. Pero among ginahangyo nga kung pwede karon ang adlaw tanggalon tayo ni President Arroyo si Mr. Nanyagas para dili na mag-antos pa ang mga membro o ang mga empleyado sa SSS. Nagbahad ang mga trabahante nga kung dili mapahawa si Nanyagas, makita gyud ni Pangulong Arroyo kung unsang matang sa mass action ang buhaton sa mga trabahante sa SSS Region 11. Hugot nilang gibabagan ang gilaraw nga privatisasyon sa pipila ka mga identified enterprises. Alang sa Arangkada sa 9, Jocelyn Remolano reporting. Padayon ng kampanya sa mga otoridad batok illegal drugs. Mga detalye sa report ni Kaubang Zalde Chato. Aresto sa Gibog Bypass Operation sa Rado 11, pinaguluhan ni Police Superintendent Efred Alcuzar, kuyog sa pagrebento sa kapurusan diri sa Takbayad sa Davao. Naaresto sila si Ronald Ray Baya alias Jung, 18 anyos, munupyo sa Takurong Sultan Kudarat. Agusa, usat ka Dato Dido Omar, 29, alias Master Dats, munupyo sa Dato Piang, Baguindanao. Ito naman may mga series of operation gikanda karon pinagi sa pag-apply sa search warrant o kining bypass. So igo-igo isa na nga mong nadakpan karon, isa na ng particular nga alias Dats na diin sa ka-identified na nga courier nga nagabiyagikan sa Cotabato nga nagadalag 100 grams padung dre gibahin-bahin. So ang kining mga operation i-continue na mo ni ang tudyod nga malimpyo na to ang mga pushers diri sa siyudad sa Davao Whole Region 11. Ana maguna tungod sa atong balaod nga medyo huyang-huyang gamay nga pag madakpan sila pwede sila magbilban dayon, kung ma-convicted pwede sila mag-probation. Agduha na sikop diha sa area sa Agdao ning siyudad sa Davao, pinagi sila gihimo og bypass operation. Nakuha gikan sa mga suspitsado ang tag 5 ka grabo sa Siamo nga nagkadinat kining tag 25,000 ka pesos. Sa ginuwatan nga pahayag nga ang duha ka mga gikitapan ang gipadid-an na sa ilang gihimo nga kalihukan sulod sa pilag ka adlaw sa gingon nga pagdeliver sa mga ginadili nga droga. Ang duha gibalhog sa silda sa Rano 11 o gipasakaan na og kaso sa paglapas sa Section 15 Article 3 of Republic Act 6425. Arangkada sa 9, Saldi, Chato. Alang sa atong economic reports, Maygala, ang atong foreign exchange scenario. Ang balor sa atong nagkagidlay ng peso na lansang karon sa kantidad 53.37 sa US dollar.
Alang sa atong Davao Sports, ang Stingray Group nagpabilin kini nga nasa gyapon sa unahan, human ang upat ka kalampusan nini sa Magadula sa nagpadayon nga Dover Kadayawan Bowling Tournament. Gagipahigayon kini dinhi sa atong syudad. Ang leaders nakabaton kinig 2,394 pinfalls, samtang ang RMM Bowlers nakaroon sa ikaduhang pwesto sa Dover Kadayawan Bowling Tournament. O galang sa atong weather forecast, may gala sa musunod nga 24 oras. Ang atong syudad sa Davao, mapabilin kini sa gihapon nga mapanganuron. Ang temperatura na sa 24 ngadto sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw musaw pala 5:57 o musubang ugma alas 5:32. Ang extreme northern Luzon o Mindanao nakasinati karon sa gitawag og intertropical convergence zone. Sa ikalimti may gala ang inyong mga payong. Ang atong mga pagtimbaya sa atong mga suking tigpanubay o tigpaminaw sa Arangkada sa 9 diha sa 3 distrito ning atong syudad. Kumusta o maayong hapon? Agig panamilit, dawata may ang atong bulawanong mensahe ning adlaw karong Martes. 1 Corinthians 13:13 ang mensahe nagkanayon. Pagkakaron kining tulo magpabilin, pagtuo, paglaom o gugma. Apan ang labing dako nini mao ang gugma. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Inyong mga tigbalita, June Duterte. Si Jocelyn Hangtod sa sunod gayon, salamat kay maayong hapon, dalay ko ng Diyos sa tanang panahon.